أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat po ng narito ngayong hapon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat naman ng mga hindi po Muslim na bisita natin, magandang hapon, magandang araw po sa inyo at welcome sa inyo dito sa Masjid Ibn Abbas. So, ini-request ko na makinig po sa akin yung mga nandito sa loob at iwanyan nyo muna kung ano man ginagawa nyo. Okay? Habang tayo ay nasa loob ng masjid. Kasi kung magkikwentuhan tayo dyan, doon sa kabila, hindi po lecture ang tawag doon. Ang tawag doon ay pwedeng ano yun, pwedeng ang tawag. Nasa isip ko yung ano yung sa ang tawag doon yung may mga dividendo yung anyway. Ibabalik natin po yung ating nakasanayan dito sa Masjid Ibn Abbas. Sapagkat na-announce natin na magkakaroon ng changes, maari yung ating Thursday lecture ay mawala, Allahu a'lam, malipat sa ibang araw, madagdagan. Pero kabilang sa mga pagbabago po sa ating mga activities ay itong Sunday after Asr ay magiging muhadaratul amma. Ito ay general lecture para sa lahat. Maaring may bisita tayong non-Muslim, may ibang speakers mula sa mga kapatid na nasa Saudi Arabia na nagbabakasyon, o di kaya mula mismo sa ating mga estudyante. Ano? So italagaan nyo na, ilagay nyo na sa inyong mga schedule. Inshallah, pasiglayin natin itong pag-aaral nito every after Asr ng Sunday. Palagi po. Pwede ito maging symposium. Halimbawa, meron tayong dumami yung bisita natin na non-Muslim, yung mga topic na pipiliin natin, of course, pang non-Muslim. Ano po? Pero, for the meantime, tayo ay babasa ng ilang mga aralin sa Aqidah, o kaya yung mga fatwa, yung mga Islamic rulings na kung saan na nakakalituhan natin sa panahon natin ngayon. Kasi ganyan may mga batas na hindi nauunawaan ng Muslim as well as non-Muslim. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding sa maraming bagay. Pero kung natalakay natin na isang guni natin sa mga scholar, sa mga ulama, sa tingin natin yun ang marapat sa bawat isa. Okay? At inshallah, dumating yung bisita natin, maging ma-interview natin siya mula sa kadiliman patungo sa liwanag sa radio. Palagi akong meron nakaka-chat sa internet. Ang pangalan niya, Isa Abdurrahman. Una, nagpapagawa siya ng symposium sa lugar nila sa Taguig. Tapos marami siyang nililihim. Huwag niyo po sabihin sa nanay ko, huwag niyo po sabihin sa nanay ko. Hanggang sa dami niya nang nililihim, sinabi niya sa akin, huwag kayo magtaka. Bakit? Kasi bata pa po ako. Yun palang kachat ko na yun, 14 years old lang. Sabi ko, sino nagdawa sa'yo? Sabi niya, wala. Through internet, nagre-research lang siya. 14 years old, Isa Abdurrahman. Nakilala ko siya kasi kinuha niya yung picture ko, ginawa niya profile niya. Ginawa niya profile niya. Kasi yung picture na yun, I love Jesus. I love Jesus. So, inshallah, sabi niya, gusto niyang pumunta ngayon dahil nakita niya yung youth conference natin sa IAC. Napanood niya yung teaser ng ang Pasko ay sumabit. Bata pa, 14 years old. Subhanallah. Paano, tingnan nyo, paano ang 14 years old magkaka-interest sa reliyon? Di ba bihira?
14 years old. Sabi ko, nanay mo, hindi pa po Muslim eh. Tatay mo, hindi rin po Muslim. Sino nagdawa sa'yo? Internet. Grabe talaga, mashallah. Kaya, inshallah, natutuwa ako baka dumating siya ngayon, nakaka-curious talaga. Bakit siya magmu-Muslim? Anong naging karanasan niya? Patungkol sa reliyon? Anong nag-impluwensya sa kanya? Bakit siya ganun ka-curious pagdating sa religion? At bakit hindi lang basta nag-Muslim? Gusto magdawa. Magkaiba rin yun eh. Magkaiba yung Muslim lang, nagsasala lang, pag Biyernes, nagwawaalaikum salam, pag sinalam mo. Pero gandun lang, kahit anong palo, gandun lang, marami dito yan sa... Muslim yun. Kaya lang, iba yung gusto magdawa. Siya gusto niya pa magdawa. 14 years old, gusto niya mag-arrange ng symposium. Gusto niya mag-arrange ng symposium. Inshallah, magawa natin yung symposium doon sa kanila. Amin, inshallah. Bakit ko binabanggit to? Kasi baka mamaya meron kayong makachat. Total, ang bawat isa naman naglalagay ng oras sa computer eh, di ba? Ganyan ang panahon ngayon eh. So, wag nating maliitin yung mga may tanong na kala natin walang kaugnayan. O kaya kala natin galit agad sa Islam. Pero hindi natin alam, baka magsyahada eh. Kaya hanggat maaari, kung friendly ka sa personal, friendly ka rin dun sa loob. Eh, wag naman ikaw yung namimili ng kakaibiganin mo. Ito, okay ito. Mashallah. Salam, sister, kamusta po? Wag dun mapunta. Pero yung mga ganun inquiring mind talaga yon, siya nabigyan natin ng pansin. Ano po? Meron akong isa pang announcement dito. Inshallah, final na ito. Bakit final? Kasi okay na yung dean ng EYAC, Emilio Aguinaldo College. Kahapon, in-approve nila talaga yung main auditorium ng EYAC. Saan ba yung EYAC? Sa UN Avenue, di ba? Sa UN Avenue, Manila. Diyan po gaganapin ang ating Youth Conference 2012. Ang Youth Conference na ito ay busog na busog, siksik na siksik sa programa. Una, muli, for the second time, magle-lecture po si Dr. Bilal Phillips. Siya po ay nasa Canada. Hindi ko alam, by that time, baka nasa Qatar na siya kasi nakakalabas-labas na siyang muli. Qatar o Canada, meron tayong magandang internet connection, inshallah, at widescreen projector para pag nag-lecture siya, parang nandun din siya. Parang nandun din siya. Okay, so si Dr. Bilal Phillips ay hindi na natin kailangan introduce to masyado kasi ganun siya kasikat pagdating sa mga international lecturer. Actually, konti lang silang mga international lecturer na nagsasalita ng Arabic English. Arabic English. So, si Dr. Bilal, kabilang siya doon sa mga, sabihin natin, respected scholar na nakafocus ang kanyang da'wa sa pagtuturo. Kasi ganun eh. Ang mga lecturer ngayon, may kanya-kanya rin focus, di ba? So, si Dr. Bilal sa pagtuturo, education. Kaya siya ang founder ng Islamic Online University. Yan po, tingnan nyo lang yan, www.islamiconlineuniversity.com. Sabihin nyo na naman, nag-promote. Okay, ang topic ni Dr. Bilal ay Role of Muslim Youth in Times of Fitna and Bid'ah. Wow! Muslim youth, anong tungkulin mo sa panahon ng fitna? I-define to. At bid'ah. Pero commonly sa mga Muslim, alam na natin yung fitna at bid'ah. Di ba? Fitna, malawak itang kahulugan nito. Ibig sabihin nito, mga trahedya, tukso, kaguluhan, hindi pagkakaunawaan, yan ang fitna. At ang bid'ah, itong hinanda ko ditong talakayin. Bid'ah. Introduction, ano ba yung bid'ah? Ang bid'ah, literally, pagbabago, innovation. Pero ano ba, paano ba ito pinaliwanag ng mga
scholars. Okay? So magandang lecture. 30 minutes lang. Pagpunta nyo ng EYAC, malamig daw, maganda yung upuan, parang sinihan, parang theater. So pagpunta natin doon, convenient, inshallah, mag-benefits tayo kasi bihira lang tayo. Oo, maraming lecture si Dr. Bilal Phillips sa internet. Pero yung lecture na naka-address sa atin, kaunti lang yun. Lecture na, kasi usually, katulad nung nakaraan, bago siya mag-lecture, tinatanong niya yung condition ng mga tao. So sa pagkakataon nito, humihingi siya ng mga hint, sino yung audience, anong dapat topic, bakit ito napili nyo. Oh. Pagkatapos, gumagawa siya ng lecture. Buwasan ko ito. Yan. Okay. Pagkatapos ng lecture ni Dr. Bilal, ipapalabas natin yung short film ng Islam in Focus, Ang Pasko ay Sumabit. Una, hindi rin matanggap ng mga organizer na kasama natin na ihalo siya doon kasi parang offensive daw yung title. Parang offensive yung title. Pero hindi naman talaga natin mahuhusgahan yung isang film sa kanyang title, di ba? At ngayon, sa panahon ngayon, pag naglagay ka ng title na, for example lang tingnan nyo, Ang Pasko sa Pananaw ng Muslim. Pinakikinggan mo pa lang, inaantok ka na Ang Pasko sa Pananaw ng Muslim. Yung film, hindi inaatake yung Pasko. Hindi. Kasi alam natin kung hanggang saan tayo pwedeng magsalita Of course, nire-respect natin yung mga kababayan natin, mga Christian. Pero yung film na ito, ang intention ipakita kung anong kalagayan ng Muslim sa panahon ng Pasko. Kaya sumabit, ito ngayon ang salitang sumabit, colloquial term to sa panahon natin ngayon, na ibig sabihin parang hindi natuloy, sablay, o kaya, alam ba, may lakad tayo mamaya, naisabit hindi dumating. Parang pagkadismaya. Hindi ng Pasko Pero ang ibig sabihin dito, ang Pasko nung batang bida ay sumabit, hindi natuloy. Na kung saan nagmamatch dun sa jingles ng Pasko na ang Pasko ay sumabit. Kaya pagka pinakinggan mo, naintindihan mo na kagad na yun yung jingles, kaya lang iniba mo yung letra lang. Sumabit, ibig sabihin, ang Pasko ni David ay sumabit, hindi natuloy. Yun ang kwento Kasi si David, asa ng asa na yung tatay niya darating, at magkakaroon siya ng pinakamasayang Pasko. Di ba hinasabi? Magkakaroon siya ng pinakamasayang Pasko. Bakit? Usually, nagpapasko siya, wala yung tatay. Pagdating ng tatay, sabit yung Pasko niya. Bakit sumabit? Nag-Muslim. Starring Winston. Pagdating ng tatay, sumabit. Kaya pag in-explain natin yun, wag niyo muna, kasi ninegotiate natin yung title sa EYAC Wag niyo muna tutulan. Hindi naman yan, ang gusto natin paliwanag, yung mga Muslim, kasi yung bata, naiinggit doon sa kaibigan niya. Ganito po kami tuwing dumarating yung Pasko. Gusto namin na-educate. At nagkataon, subhanallah, nung isang gabi, merong pinalabas sa GMA7 yung mga maagang pamasko ng Kapuso Foundation. Pumupunta sila sa mga remote area, isa na napili nila, Maguindanao Province. Sabi dun sa ending, mahigit 3,000 na mga bata ang nabigyan ng maagang pamasko. Yung 3,000 bata, mga Muslim. Halimbawa, remote area, pagpunta mo doon, may dala ka mga regalo, syempre tatanggapin ka na maayos. And then tatanungin mo, ano ba yung paningin nyo sa Pasko? Alangan naman sabihin mo, pangit ang Pasko, hindi yan sa amin, walang ganyan sa amin, nakuha nyo na yung mga regalo. Ang kulay ng plastic, berde at pula. Kombinasyon. Ibig sabihin, Pasko to. So yung in-interview na guro, dito po sa amin, araw-araw Pasko. Kasi ang diwa ng Pasko, pagbibigayan at pagmamahalan. Okay, granting. Pero bilang Muslim. Okay, niulit natin. In-explain natin dito. Sa film na ito, sige po, magdiwang kayo ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan. Kaya lang, bawal sa mga kapwa namin Muslim na makihalo dyan sa pagdiriwang na yan. Yun ang point. Yun ang point doon.
Kailangan tinuturuan po namin yung mga kapwa naming Muslim, pagdating sa gantong pagdiriwang, ano ba ang dapat naming ginagawa? Ano yan? So inshallah sa film na ito, ma-express natin, maparating natin yung mensahe, at inshallah maging umpisa ito ng paggawa pa natin ng ibang mga gantong materials in the future, inshallah. Kasi yung lecture, common eh. Halimbawa ngayon, mag-lecture ako tungkol sa Christmas, i-upload natin sa internet. So yung mukha ko, lagi nilang nakikita doon, konti na lang yung nanonood. Tapos, ayan na naman. Ayan, kung ano, paulit-ulit yung sinasabi niya, Pasko, ganito, ganito. Laging lecture, ayaw ng taong lecture type. So maring may manood sa'yo, 200. Pero nang nag-upload ka ng gantong klaseng uri ng dawa materials, take note, dawa, tayo ay nag-e-educate ng mga tao, tinuturo natin Islam, doble, triple yung dumadami na manonood. Although mas mahirap siyang gawin, i-prepare, pero pagdating sa, in terms of numbers of viewer, mas marami talaga. Kaya nga, inshallah, iduhan nyo na marami pa tayong magawang mga ganyang. Amin, inshallah. Tama, natututo yung mga artista natin. Wala pang contract. Wala pang contract. Abono pa. Okay, yan ay magaganap sa December 15. Huwag tayong mawala. Inshallah, dito, kung gusto nyo, magkita-kita tayo dito bago pumunta doon. Sabay-sabay tayo pumunta. December 15, walang boxing dyan si Pacquiao, kaya wala tayong excuse. Pag tinapat natin sa boxing ni Pacquiao, walang manonood. December 15, 2012, Saturday. Nakatanggap na ng bonus yung mga empleyado. 1 to 5 p.m. EAC, Emilio Aguinaldo College, Main Auditorium. Please bring ID for school gate entrance. Magdala kayo ng ID, baka magkasitahan doon. Okay? Ito yung ticket natin. Yung kaninang brother nagmamadali, kinuha niya na, ipiprint niya sa printing press. Etong ticket na to, mga kapatid, ay pinagbibenta ng 20 pesos isa. 20 pesos isa. Bakit po? Kasi hindi dahil sa hindi ka makakapasok doon pag wala kang ticket. Bukas pa rin yun. Hindi ka kinukuhaan ng ticket sa entrance. Kaya lang ang ticket na ito, sinabay natin kasi malaki yung event. Gusto natin makapagpagawa ng malaking billboard sa Zamboanga City na kung saan dinidiscriminate yung mga kapatid nating Muslim doon na ayaw pagsuotin ng hijabin sa dalawang pinakamalaking university. Pilar College at Universidad de Zamboanga. Yung mga gusto mag-enroll na nakahijab, nakasuot ng belo, hindi po tinanggap sa kabila ng nanalo sila sa korte. Wala, hopeless, subhanallah. Nanalo sila sa korte, ayaw pa rin, mag-aapila na lang daw, pero hindi nila pinag-enroll yung mga kapatid natin, mga kababaihan. So itong project natin, makaipon ng salapi, upang dun sa university vet nila dun, tumpukan ng mga colleges, ng mga universities, makapaglagay man lang tayo dun ng 20 by 20 size na billboard na kung saan merong slogan about hijab. Para kahit paano, binan nila doon sa labas, paglabas ng mga estudyante, siguro makabawi man lang doon, masabi natin doon sa mga tao kung ano ginagawa nung lugar na yun sa mga kapatid natin. Kaya pag bumili ka nitong 20 pesos na ticket, sa likod nito, pwede mong sulatan ng slogan, entry siya. Yung slogan na yun ang pipiliin na slogan na about hijab na ilalagay doon sa billboard na ipagagawa natin. At pag mapili yung sa'yo, yung slogan mo, mananalo ka lang ng maliit na regalo. 1,500 pesos. Dahil nag-isip ka lang naman ng konti. Sa slogan na yun. At yun ang ilalagay sa billboard. Sa 20 pesos. So kung bumili ka ng 3, nag-contribute ka ng 60 pesos para ilagay doon sa billboard na yun. Kung ang binili mo ay 100, nag-contribute ka ng 5 share doon sa hijab na ilalagay doon sa billboard sa Zamboanga City. So para itong fundraising na tulungan natin yung mga kapatid natin doon sa Zamboanga City kasi sila ay may kinakaharap na suliranin.
Kung tayo dito, malaya, of course, nakakaranas din tayo ng mga ganyan, pero hindi kasing lakas nung kanilang nararanasan doon. Kaya what is 20 pesos, 40 pesos, 60 pesos para tayo ay makabili nun. And then, partly, bigyan natin yung Islam in focus. Tulad halimbawa, yung mga nagsipagganap, yung mga taga-pulbos man lang doon sa production para sa susunod inshallah makagawa pa ulit tayo ng mga ganong film. Okay? Ano pa? And then, pag bumili kayo ng ticket, wala pa, no? Pag bumili kayo ng ticket, tabi niyo yung isang bahagi. Kasi may raffle doon. Baka mabunot at kayo ay pabigyan ng Quran na i-distribute natin kaysa mabasa. Kasi tayo may mga Quran, kung ang darating doon na manonood, 1,000 at ang Quran natin 100 pieces lang, i-raffle na lang natin. Diba? Para mabigyan lahat. So yan, more or less, ang inshallah ay magaganap doon sa event natin sa December 15, 2012, 1 to 5 p.m. Yan ay 2012 Muslim Youth Conference at EAC, Emilio Aguinaldo College. Okay, so inshallah, inaasahan natin na lahat kayo ay makapunta doon, makapanood ng short film, makapakinig ng lecture ni Dr. Bilal Phillips, at inshallah mag-ano tayo doon, banding-banding, magkaroon tayo na mamit natin yung mga brothers doon, mga sister natin doon, inshallah. Okay? Barakallahu fikum. So yan po ang announcement natin. At ngayon, inshallah, may question pa kayo dito? Sabi niya, announcement pa lang yun, wala pang lecture. Yung lecture natin, babasahin ko lang po yung isang maigsing, isang maigsing tanong kay Sheikh Uthaymin. And then after nito maigsing ito, kung meron kayong question, especially po sa inyo, kuya, mga non-Muslim natin. Dalawa ba yung non-Muslim? Kayo po, kung meron kayong question, talakayin natin, ano? Opo. So, inuulit ko, every Sunday, ganito tayo, inshallah, mag-invite kayo. May mga speaker. Ngayon pa lang, ida-draft na natin yung schedule ng mga speakers para alam natin kung sino lang yung gusto nating atinan. Hindi, ibig ko sabihin, para ma-encourage yung iba na malayo pa lang na prefer yung topic. Halimbawa, no? Example lang. December 26, si Ustad Harun, imbitahan natin. December 26. About birthday. December, January, ganito, and so on and so forth. Maimbitahan natin lahat. Mas maganda yun, naka-announce. No, para napaghahandaan. Okay, bismillah. Su'ila hafidhahullah ma hiya al-bid'a. Al-bid'atu qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wa muhdathatin al-umur. Tinanong daw si Sheikh Uthaymin, isang malaking scholar ng Islam, kung ano daw yung bid'a. Bid'a, ibig sabihin innovation, pagbabago sa reliyon. Ang sabi niya, al-bid'atu qal, ang bid'a daw ay sinabi dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, iyyakum wa muhdathatil umur. Pakalayuan ninyo ang mga binagong bagay. Binago. Fa inna kulla bid'atin dalala, sapagkat ang lahat daw ng bid'a ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar, at ang mga pagkaligaw ay sa impyerno. Mga kapatid sa Islam po ay merong mga ahkam na tinatawag, hatol. Kung pamilyar kayo, narinig niyo na siguro yung haram, halal, sunnah, makruh, mubah, bid'ah. Okay? So pag sinabing haram, hatol yun, ruling. Bro, pupunta ako ng Malate. Ano bang hukom? Punta ka lang ng Malate.
Banda sa Ermita, mubah. Sa mga beer house doon, haram. Haram. So ganun, lahat ng ginagawa ng Muslim, nakukuha yung hukom. Kung bid'a, halal, kung pwede ba ito, pinahihintulutan ba ito, bawal ba ito, kaaya-aya bang gawin, ha? Hinihimok bang gawin to, o dinidiscourage ba itong gawin, and so on and so forth. Isa dito, yung tinatawag na bid'a. Ang ibig sabihin ng bid'a, pag meron kang pagsamba na ginawa na hindi naman ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, nahuhulog doon ang taong bid'a. Kaya lang kinalilituhan to ng mga Muslim ngayon. Bakit? Sa wala rin sapat na kaalaman. Halimbawa, na-experience ko to sa Damam. Sa Damam, may level yung building namin doon. Yung pinakamataas, floor yun ng mga Arab. Pinakamataas. Dumarating dun yung mga sheikh, nagle-lecture, mga Arabo. Tapos, Pakistan, India, sa baba, Pilipino, first floor eh. Pinakamarami kasi yung Pilipino, mga nagpo-Muslim. So yung Pilipino doon, nag-topic, nag-discuss, alam niyo ba, pag magsasalam kayo, ganyan, Assalamualaikum. At ginanyan niyo yung kamay niyo, Assalamualaikum. Ginanyan. Ha, bid'a yan. Nilagay sa dibdib, mga sister. Pag Assalamualaikum, yung binabatong ganyan, ibig sabihin daw sa puso. Bid'a yan. Bid'a, innovation. At lahat ng innovation, pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay sa impyerno. Bawal niyang gawin. Bawal, hindi pwede. Yan, salam. In-stress niya lang, in-stress. Bawal, haram, bid'a. May nagli-lecture sa taas, mga ulama. Bumaba na yung lecturer, yung sheikh. Nakita yung mga Pilipino, mashallah, nagpupulong-pulong sila eh. Yung mga Pilipino, tuwan-tuwa sila pag nakita silang Pilipino doon. Kasi unang-una, dahil sa dami na nagmumuslim. So nang pagkita nila doon sa sheikh, sinalam yung nag-lecture, Assalamualaikum. Pag-abot ng kanay, ginanon. Ay. Ididikit sa dibdib. Talaga nagtaka yung mga estudyante. Ano yun? Ano ba talaga? Bid'a. Huwag yan, pagkaligaw yan. Ito naman, personal experience. Nung nandun ako kasi kami balik Islam eh. Noon, may center sa Cubao. 1995, 96, ganyan. 1993 kami nag-Muslim, pumupunta kami doon. Nasama ako sa tablig. Dito. May masjid dyan sa looban, Baltasar. Hindi bababa 3 beses nakapag-tablig ako. Pero sa loob lang ng Metro Manila. Hello. Sa loob lang ng Metro Manila, pero kasama ko yung ibang Pakistan. Kakasama ko sa kanila na-impluwensyahan ako ng tasbih. Kita niyo, sabi niya, rosaryo ng Muslim, tasbih. Talagang hindi ako nawawalan dyan. Kulay-pula, malaki, maliit, brown, white, tasbih. Kulang. Lagi nasa bulsa ko yun. And then, iba pa yung sinusuot. Sa Saudi, nagtatasbih sila doon, by the way. Sa Saudi, kaya lang hindi nila ginagamit yan ang katwida nila. Part lang ng damit. Parang ballpen. Yung mga ballpen nila sa Saudi, hindi sumusulat. Part yun ng damit. Part ng damit. Yan ang Saudi. Kaya pag bumili sila ng accessories ng tobe nila, may mga bakal. At isa sa accessories ng tobe, nakasuksok na ballpen. Ganun sila eh. In short, yung tasbih na ito, dinala ko. Pagpunta ko ng iskag, mga balik Islam, mga tablig. So medyo dito nasisimulan na akong magkalito talaga eh. Sinasabi dito, wag. Sinasabi doon, balik Islam kami, kabago-bago. Pagpunta ron, sabi sa akin, bid'a yan, wag mo yung gawin. Alam mo ba, hindi ang ginawa ng Rasul. Ito, so tinabi ko, hindi ko na ginamit ulit yun. Kasi sunod ako ng sunod nun eh. Paano sabihin? Alhamdulillah, nakapag-hajj ako year 2000. Hajj, unang hajj. At nakapag-aral na ako nun sa Baguio. So naririnig ko na yung mga reciters ng Quran. Hudayfi, Su'ud Srim. Kaya pag nagsasala dun sa haram, sa Makkah, o kaya sa Madina, talagang ito yun, yung nasa tape.
na live. Talagang doon ako nagsasala sa likod nila. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Hinanap ko yung imam sa Medina kasi si Hudayfa yun. Hinanap ko. Gusto ko makita yung mukha kasi lagi kong pinakikinggan yun eh. Kaya lang, nandun siya sa elevated, yung imam. Pagsilip ko doon, nagtatasbih. May hawak na tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sabi ko, ano ba talaga tong issue ng tungkol sa bid'ah? Nalilito ka talaga eh. Kasi kung sabihin sa'yo, oh, bid'ah yan, bid'ah yan. Pero ginagawa ng mga malalaking sheikh. So, ibig sabihin, una, kaya ko sinasabi to, hindi para sabihin na ganito tayong kagulo. Hindi. Mag-serve ito as lesson na huwag tayong may natutunan dito. Akusahan mo kaagad yung kapatid mo doon sa kabila. Oh, galing ka Ibn Abbas. Pagdating mo sa masjid dyan sa Muñoz, eh, wala palang masjid dyan. Pagdating mo dyan sa masjid sa kabila, sa Victory, may natutunan ako doon. Haram yan, bid'ah yan, wag. Hindi. Ang taong totoong nag-aaral, lumalawak. Lumalalim sa pag-iisip. Maaring nakuha mo itong isang opinion na ito at meron doon isang opinion, tinitingnan mo yung pinakatama at yung sitwasyon. Adab i'ta'ul iftaq. Sabi nga ng mga ulama, pag nagbibigay sila ng fatwa, especially kung ito ay rulings, hatol, batas, kung hindi rin lang kaya nung ipagbibigay nilang batas, hindi na nila binibigay. Baka madagdag lang sa kahirapan ng loob ng isang tao. Binibigyan na nila ng iba na mas kakaya. Depende. Fattakullaha mastata'tum. Matakot kayo kay Allah kung saan ang inyong kaya. So in short, tungkol sa bid'ah, totoo na ito ay mga pagbabago. Kaya lang, paano ba ito malalaman? Ang bid'ah, ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Walang bid'atul hasanah. Sinasabi nila, ito, bid'ah rin to eh. Hindi naman daw ika gumamit nito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito, bid'ah, kaya lang hasanah. Kaninong paliwanag? Hindi galing sa Rasul. Kasi diretso sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala. Pag sinabing kullu, ano ibig sabihin? Lahat. Ibig sabihin, walang hasana, walang sayya, walang Fatima, walang Zainab, walang... Hindi ba? Ito ay bid'ah. Kaya lang, hindi ito kumakategorya. Ito na, sa ibadah. Hindi naman to ibadah. Instrumento to. So kung ito ay ibadah, papasok to sa bid'ah. Halimbawa, ang sala natin, asar is 4 raka'ah. Pinaggigiitan mo na 5 raka'ah yan. Bid'ah yun. Malinaw, bakit? Kasi ibadah yan at pagsambayan. Pero yung carpet na gagamitin mo sa sala, ano ba yun? Shurut ba yun? Wajibat? Sunan? Hindi naman, di ba? Basta nilagay mo yun para sa convenient ng pagsasala mo. Hindi ka doon maaaring malagay sa bid'ah. Okay? Hindi ka doon maaaring malagay sa bid'ah. Una pa, matatawag na bid'ah ang isang bagay kung wala itong pinag-ugatan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinasabi nila. Yung kung ang isang bagay merong root mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi matatawag na bid'ah. At ito yung discussion sa pagitan ng mga ulama against mga Shia. Kasi sinasabi nila yung tarawih ay bid'ah. Bid'ah. Hindi. Kasi bakit? Ang tarawih, yung ginagawa natin pag Ramadan, ang tarawih ay mayroong ugat na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa niya yun. Subalit tinigil niya kasi mayroong siyang pinangangambahan na hindi magandang resulta. Ano yun? Ang isipin ng tao na obligatory to, at pag nag-isip nilang obligatory to, lalabas, nadagdagan, sumobra ang iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya kung root ang pag-uusapan, ginawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa panahon ni Umar radiyallahu anhu, nung nakita niya na wala na yung illa, wala na yung pinangangambahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na resulta ng tarawih, binuhay niya ang isang sunnah. Okay? Binuhay niya ang isang sunnah. So, ang dapat nating maintindihan sa bid'ah ay kung ito ba ay isang uri ng pagsamba.
Sapagkat tatlo sa pinakamalalaking wika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakafocus sa bid'ah. Ano yun? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila, tingnan nyo, amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Kung sino daw ang gumawa ng isang gawain na hindi namin ginawa at ito ay pagsamba na hindi naman namin ginawa at yun ay ginagawa niya bilang pagsamba, fahuwa raddun, mardud, ay hindi ito katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman pag gumagawa tayo ng pagsamba, dalawa yung kondisyon eh. Una, kailangan taos puso. Inalay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan naaayon sa kaparaanan ng propeta para hindi tayo gumawa ng sarili nating pagsamba. Dalawa, napakasimple. So kung ang ginagawa natin isang pagsamba, magsasala ka, paano? Kailangan kung paano nagsala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kung paano nyo kung makitang nagsala. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikukum. Pag mag-hajj kayo kung paano ako mag-hajj. Kaya sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-hajj siya, natulog siya sa Muzdalifah. Hajj, pilgrimage sa Makkah. Ngayon, pag mag-hajj ka, kailangan mo rin matulog sa Muzdalifah. Bakit? Ginagawa mo kung paano siya nag-hajj. Ito ang diwa ng sunnah at ito naman ang panganib ng bid'ah. Kaya tayo mahigpit na pinagbabawalan sa bid'ah upang huwag tayo malayo sa kaparaanan ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun po kasimple. Ngayon, ito ay bagay niyo po, bago tayo pumasok sa question and answer, ito ay bagay na katangi-tangi sa Islam. Subhanallah. Katangi-tangi sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alin yun? Ang maging mahigpit ka sa pagsunod kung ano yung nautos na uri ng pagsamba. Nabuhay kami, pinanganak na Kristiyano. Comparatively speaking. Pero hindi naging mahigpit dito sa bagay na ito. Bakit po? Ano ibig ko sabihin? Halimbawa lang. Sa bahay ng isang Christian, tinatangkilik din yung ibang pananampalataya. Halimbawa, maglagay ka dyan ng Chinese good luck. Alam yung Chinese good luck sa pinto. Buddha. Faith yan. Matter of faith to. Yung palaka na merong barya sa bibig, feng shui, etc., palaka, pusa, and then at the same time sa altar, meron din Jesus Christ, Mary, Santo Niño, o kaya yung tatlong great, yung sa Chinese, yung mahaba balbas na prosperity, pag may bisita ka na pare, hindi ka rin naman pagagalitan o kaya workers sa church. Ba't may ganyan ka? Bawal yan, bid'a yan. Dito naman sa Islam, kung di ka magkamali, uy, bid'a yan. Tingnan nyo comparatively speaking. Subhanallah. Dito, ganito kataas yung preservation ng mga Muslim pagdating sa religion. Na hindi makikita doon. Kaya tingnan nyo po, hindi nakakapagtaka na ang pagsamba ng Muslim nananatili kung paano siya inutos ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Kaya sigurado tayo na kung paano magdasal si Prophet Muhammad, ganun tayo magdasal ngayon. Walang bawas, walang kulang at kayang patunayan ng Islam. Subhanallah. Bakit? Kasi yung hadis natin, yung sunnah, meron yung chain of narration. Halimbawa, pag magsala tayo, sa last raka'ah, nagtatasyahud, tinataas natin yung kamay natin. Tama, mali? Itong pagtaas ng kamay na ito, nasa sayo ba kung paano mo gawin o may tama? May tama yan. Marami ginagawa, ganyan lang. Mali yun. Sisitahin mo yun. Hindi yung galing sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. O kaya marami ginagawa, inikot. Bakit mo inikot? Sisitahin mo. Bakit? Hindi ganyan ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit inikot? O kaya ginawa nila, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Saan mo nakuha yan? 1, 2, 1, 2. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ginalaw niyang paminsan. Ginalaw
ginalaw natin paminsan. Hindi nakadapa, nakabilog, sabi ng mga hadis, nakasahaba, nakabilog. Kaya yan, tama yan, nakabilog. At ginalaw ng bahagya. Ito ang pinagtatalunan ng mga scholar natin. Kaya tiyak tayo, ngayong sala natin, pareho ng sala ng Propeta Muhammad SAW. Big question sa Christianity, subhanallah. Paano tayo makakatiyak na yung pagdarasal mo, pareho ng pagdarasal noong panahon ni Jesus Christ o pareho ni Jesus Christ? Anong assurance? Samantala, tingnan niyo po yung wisdom. Samantala, ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo, ang mga propeta na tulad nila Noah, Abraham, Solomon, David, Jesus Christ, Muhammad para ituro kung paano sambahin ng Diyos. Kasi kung yung tao marunong na siyang sambahin ng Diyos, hindi na sana nagpadala ng propeta. Alam mo na pala yung pagsamba. Sige, sambahin mo na yung Diyos. Kaya ang tendency, pag hindi tayo sumunod rin sa pinadala ng Diyos na tagapagturo, ang mangyayari, magiging kanya-kanya tayong pagsamba. Which is, yan ang nangyayari ngayon sa mundo ng Kristyanismo. Tama ba ako mali? Oh, bakit yung El Shaddai, magkaiba naman magdasal sa mga iglesia ni Cristo? Diba? Sa El Shaddai, kailangan itaas mo yung kamay mo, may payong, may panyo, may langis. Sa iglesia ni Cristo, hindi. Iiwala yung babae, kailangan mahaba ang damit, tapos sisigawan kayo ng ministro. Magkakaiba. So, alin dito ang ginawa ni Jesus Christ? Hindi ba't makatuwiran, tingnan niyo po, hindi ba't makatuwiran na kung gagawa ka rin lang ng pagsamba, kung yung pagsamba na, kung paano itinuro ng propeta? At sa ganung paraan, doon ka makakaramdam ng kapanatagan. Bakit? Nagdadasal ako, pareho ng kay Jesus Christ. Nagdarasal ako, pareho ng kay Muhammad, sapagkat sila ang representante ng Diyos dito sa mundo. Kung hindi sa mga propeta, hindi kilala ng tao ang Diyos, ng tao ang Diyos. Kung hindi dahil sa mga propeta, hindi kayang sambahin ng tao ang Diyos. Paano sasambahin ng Diyos? Kikilalanin. Paano ka magpapasalamat? Paano ka sasamba? Kundi dahil sa propeta. Alam ba natin? Or else, gumawa ka ng sarili mo. At ano pag gumawa ka ng sarili mo? Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. At lahat ng pagkaligaw at lahat ng pagbabago, inimbento ay pagkaligaw at lahat ng pagkaligaw ay sa impyerno. Napakasimple ng doktrina ng bid'a. Kaya kung tayo mag-iimbento lang ng pagsamba, kadalasan, ang susundin mo yung iyong desire. Halimbawa, sambahin mo ang Diyos. Sige, paano? Ikaw, bahala ka. Kung ikaw ba sasamba sa Diyos, pipili ka ng sarili mong pagpasya, pipiliin mo ba yung padyar? Hindi. Ano oras ka nagigising? Alas 10. Yan ako magdarasal, alas 10. Hindi ka gigising nga alas 5, alas 4. Hindi, Diyos ang nag-uutos eh. Magpapasting ka 1 month, mahaba yan, 10 days lang. Mag-hajj ka sa Makkah, sa Cubao. Bakit? Ikaw kasi gumagawa ng pagsamba mo eh. Kaya ang nangyayari, sinasamba mo yung Diyos nang ayon sa gusto mo pag wala kang sinunod na patakaran. Kaya ngayon, sa dami ng reliyon ngayon, yung mga tao parang nagsha-shopping. Ano reliyon dyan? Samba dito, Thursday, Saturday. Ayoko dyan, yung kabila. Oh, itong pastor na to, okay to, napapanood ko to sa... Ganun na nangyayari. Hanggang makapili ka ng reliyon na sasapat sa desire mo, eto! Tama-tama, malapit sa atin, nadadaanan pagpa-uwi. Dito tayo, anak, dito tayo mag-reliyon. Itong magandang reliyon, anak. Dito tayo sasamba. Maliit pa ang abulo, yun, doon sa kabila, 10%, 8 lang dito. Ganun na nangyayari sa reliyon eh. Hindi, pag magre-reliyon ka, susuko ka sa Diyos, sasambahin mo yung Diyos kung paano gusto ng Diyos mo siya sambahin. Pakalinaw nun. Pero kung magre-reliyon ka at ikaw ang masusunod, ay, ba't ka pa naghahanap ng Diyos? Eh, ikaw pala yung masusunod. Hindi ba? Yan ang problema sa tao. Yan ang napakaganda para ma-end natin itong discussion na ito. Nabasa ko ito, book to ng Christian eh. Ang Diyos, ginawa ng mga tao ngayon sa dalawang uri. Alam niyo kung saan nila kinumpara? Sa pagkakaroon ng pet, alaga. Kasi meron daw uri ng alaga na pet, at lahat ng gusto niya binibigay mo. Pet eh. Pet.
Pinapakain, pinapaliguan, pinapabanguhan, minamahal, inaalagaan, tinatabi. Pet ko yan. At isang uri ng pet na pagkatapos mong pakainin, pagkatapos mong painumin, bigay yung kailangan sumunod sa iyo. Bantayan mo yung bahay. Huwag ka magdumi dito. Kailangan, galit ka sa kanya, kailangan sunod siya ng gusto sa iyo kasi amo ka niya. Pet mo lang siya at ikaw yung amo. Kailangan sumusunod siya sa iyo. Lahat ng gusto ko ibigay mo kasi pet ka lang. Dalawang uri ng pet. Yung pet na kailangan mong pasunurin ng pasunurin, tsaka yung pet na ikaw naman yung bigay ng bigay. Kaya yung Diyos, yung tao, ganito ginawa nila sa Diyos. Asan ka ba? Sa ikaw, gusto mo humingi ka ng humingi sa Diyos? Hingi ka ng hingi. Kailangan ko to Diyos, kailangan ko to Diyos. Kaya ka ng Diyos kasi kailangan mo. Pero pagdating sa pagsamba, wala ka naman. O kaya, ikaw naman yung samba ka lang ng samba sa Diyos. Ikaw naman yung sunod lang ng sunod sa gusto niya. Di ba? What an analogy kung titingnan natin. Pero ano ba dapat maging pagkilala ng Diyos? Ng tao sa Diyos? Lastly, hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma haqqul ibad ala Allah wa haqqullahi ala al-ibad? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang bata, alam mo ba kung anong karapatan ng Diyos sa iyo at karapatan mo sa Diyos? May karapatan pa lang bawat isa. Although, si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. Kaya lang, subhanallah, tingnan niyo kung gano'ng makamaawin ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos sa tao, subhanallah, binigyan ka niya ng karapatan. Kahit kung gusto niyang wala kang karapatan, pwede. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yan ang puspos ng awa. Di ba kung gusto ng Diyos wala tayong karapatan, pwede. Pero binigyan tayong karapatan ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Ano yun? Na hindi kanya parusahan pag sumunod ka sa Kanya. Pag sumamba ka sa Kanya at hindi ka nagtambal sa Kanya. Wala kang kinilalang Diyos-Diyosan. Maliban kasi sa tunay na Diyos, Diyos-Diyosan na lahat eh. Yan ang pagpapaliwanag na ang Diyos isa lang. Maliban sa tunay na Diyos, ang lahat Diyos-Diyosan na. Maliban sa manlilikha, ang lahat mga nilikha na. Anong kalinaw? Isa lang ang Khaliq, isa lang ang Creator, isa lang ang manlilikha. Maliban sa Kanya, lahat nilikha na. Si Jesus Christ, yes, nilikha siya eh. Si Muhammad, of course. Sino pa? At lahat. Kasi siya lang talaga yung manlilikha. So siya, sa Kanya, dapat iukol ang pagsamba, at yung pagsamba na yun, sa Kanya rin galing at hindi sa atin. So sana mag-benefits po tayo sa mga ganitong aral to mula sa ating tagapaglikha at magamit natin higit sa lahat sa pang-araw-araw nating kabuhayan. At naway mapasa atin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa araw ng paghuhukom. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So kung meron kayong mga